Pag-gising mo sa umaga, ang bigat ng dibdib mo na parang ayoko, ayoko na. Ayoko nang lumabas ng bahay. Natatakot ako hindi makabalik. May time na umalis ako ng bahay, hindi ko alam saan ako pupunta. Nakapasok ako ng simbahan ng iba. Luhod ako. Hindi ko alam. Let us testify of the goodness of God for you and for everyone. Share your story and blessings with your moments with God. Isn't it amazing how God can turn our worries and trials into blessings? If you're stressing about something today, take a moment to pause and reflect. Remember, you have the option to either hold on to that stress or to surrender it to God. Choose to pray about everything, trusting that God can turn your challenges into blessings. There is always power in having faith that God is working all things together for your good. Ang bawat kwento ng ating buhay ay kwento ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. From personal trials to moments of faith, together we will hear first-hand account of hope, courage, and determination. This evening, let us welcome the owner of Hello Mango, Sister Myra de la Cruz. Hello po, Sister Myra. Welcome to Moments with God. Like what I've introduced you kanina po, in-introduce ko po kayo bilang kayo po ay the face behind the Hello Mango. At nais po naming malaman kung ano po ba yung naging kwento behind Hello Mango. Hello Mango, actually, na-launch namin to 2020 pandemic time. So, kaya namin tinawag siyang Hello Mango, halo-halo na may mango toppings. So, actually, si husband ang unang, kumbaga, sa kanya idea ang lahat ng ito. Kasi that time, pandemic nga po, so lahat tayo bored, walang kumbaga. Totoo po. At the same time, unang-una namin ding inisip yung financial, dahil nga yung mga branches ng ibang brand namin nag-close due to pandemic nga dahil nga nasa mall. Now, si husband sabi niya, mag-create tayo ng product na pwede nating i-launch na wala pa sa market. So, Nabanggit niyo din po, meron po kayong previous na business before Hello Mango, di ba po during, before pandemic, pre-pandemic? yes. Sabi niya, gusto ko mag-business. Sabi ko, sige, anong gusto mo? Eh, mahilig siya sa shakes. I mean, pag may fruits sa bahay, hindi niya kakainin ng yung kain talaga na gagawin niyang juice. So, sabi niya, gusto ko yung ganito na lang. So, yun, nag-ano po kami. Pero craft naman ang ginawa. Yun po yung House of Craft. Opo. So far, sa biyaya ng Diyos, ipinasok din namin yun sa franchising. Kaya lang hindi kami ganun ka nag-boom kasi maraming competitions na rin. So yun yung unang brand namin. House of Frap po, Frap, yan. yes. Yeah, And House of Frap. parang based from your story po, your journey, talagang you were born to be a businesswoman. Kasi di ba po kapag ikaw ay businesswoman, hawak mo ang oras mo, hawak mo din yung kung paano mo gagawin yung trabaho. Tama po? Yes. Actually, pagka-graduate ko ng college, nag-work muna ako sa Ano po ang Equitable Bank. natapos ninyo? Doon ko na-meet si husband. Graduate po kayo na? Graduate Computer Science. Computer Then Science. si husband naman Political Science. So yung business yung course namin is not related with business Yes talaga. nga po, opo. So yun. Pero biyaya po, no, dahil you were able to put up a business kahit hindi kayo business-related ang course na natapos ninyo. And with the Hello Mango naman po, syempre, by putting up a business during the pandemic, hindi yan madali. Hindi po ba?
madami din pong madami po kayong naging struggles when you put out that business. Actually po, ang first talaga, kasi nga, di ba, duman tayo sa pandemic. So, as in, nawalan kami lahat sa financial. Totally financial na bankrupt, kumbaga sa ganun. Tapos, ang sasakyan na ginagamit namin before for deliveries, and then sometimes nagagamit din sa pag nag-aano tayo sa mga evangelism natin. Nabenta po yon, which is very hard for me kasi tayo na mananampalataya. Ang ano po natin kasi magamit tayo sa church natin kung ano yung ano. Yung sasakyan na yon, last source namin na maka-move on. So, nibenta po namin yon. Pero, nasubok ulit kasi na-scam. Ayun. Dumating yung point na, as in, walang-wala na. Meron din po kayong na-share sa amin about, nagkaroon din po kayo ng karamdaman? Tama Yeah. po ba? Sobra. Kasi that time po, ayun nga, syempre, dumaraan tayo sa mga pagsubok. So, depression, anxiety. Nangyari po sa akin to, it was before pandemic, actually. It was before pandemic. Nung sasag na po yung business namin ng House of Craft. Kasi nagkaroon ako nadidepress ako that time, kasi marami akong kliyente na gustong pumasok sa mall, hindi makapasok sa mall dahil nare-restrict na. So parang anong gagawin ko? Pag hindi kami makapasok sa mall, umaayaw na rin ang kliyente kasi ang kliyente gusto niya sa mall na yon. So ang nangyayari, nawawala. Kaya sabi ko, parang nawawala na rin ako ng gana, ng gano'n. Tapos until na parang napabayaan ko. Ewan ko, dumating kasi sa akin yung parang emptiness of peace. Parang gano'n. Wala na po yung kayong kapayapaan. Parang gano'n. Kasi parang mas naano ako dun sa irritable ka, kasi ginagawa mo naman lahat, pero hindi pinagkakaroon. Siguro, kalooban din ng Panginoon na mangyari yon. Kasi that time, 2016 yata, yung 2017, nung nagsasamba-samba na po ako dati. Sumasama-sama ako kay husband. Pero hindi ako ganun kaano pa. Ka-active Oo pa po sa siguro church. hindi pa nga po ano. Pero sa biyaya, nung nalipat po sina Pastor Lori sa Antipolo, nag-chat siya sa husband ko na, Jom, dito na kami sa Antipolo, siguro naman pwede na kayo magsamba. Yung time po na yon, talagang nandun na yung naghahanap ako ng kapayapaan. December po yon, 2016. Sabi ko, magsamba tayo. Alam niyo po yung pagsamba. Kayo na po mismo ang Ako na po. Actually kasi, nag-invite. kahit hindi ako pa ganon sa atin, hindi naman nawawala yung pray. Kaya lang, iba nga lang, di ba? Iba nga lang yung ano natin nun, way ng prayer. So, nung time na yon, nagtuloy-tuloy na po yon yung pagsamba namin. Nagtuloy-tuloy na po yun sabi. Pero sinubok pa rin. Sinubok pa rin ako na, kumbaga parang siguro, yun nga yung, nasabi ko nga po nun kung kailan ako gusto ko nang maglingkod ng maayos, pero bakit ganito yung problema? Yung parang, pero sa katagalan, nare-realize mo rin pala na hinuhubog ka ng Panginoon kung hanggang saan ang Kasama po pananampalataya yun mo. sa Opo. paggabay Na- sa atin ng Panginoon. Opo. Ang depression kasing dinanas ko, yung parang ayaw mo nang mabuhay. Parang ganun kasi, yung time na yon, wala ka nang ang pera. Wala nang pera kasi sa dami ng pangangailangan, mga bayarin. Wala nang pera, tapos yung sakit mo, ganun. Pero hindi mo na, lahat siguro naman tayo dumaraan ng ganyan. Pero yung sa akin kasi, naging severe. Ang biyaya nga lang po ng Panginoon, hindi ako nawala talaga sa katinuan. Yan ang biyaya ng Panginoon kasi kahit pa paano nakakapag-pray pa rin po. Kasi nandun na ako, nasa church na ako. So, yun na lang yun ang malaking biyaya na before dumating sa akin yung depression na yan, nasa paglilingkod na ako. So, ang prayer kumbaga, na-save pa din ng po panalangin. kayo. Opo. Kasi yung time po na yun, wala na kaming pera, labas-pasok ako sa ospital. Yung mga makakaramdam lang, yung makakaunawa po ng sakit na depression is yung may nakaramdam. Totoo. Yung may ganun po. So,
kanino ako magkukwento? Kukwento ko sa ibang tao, ikukwento lang din ako. So, yung time po na yun, hindi na kinaya ng, kumbaga, ng power ko. So, ayun, bigla na lang yung parang empty yung feeling mo sa sarili mo, bigla kang matatakot, bigla kang mas manginginig ka. Panic attack po, parang nagkaka-anxiety attack po Ganun na po kayo. talaga. Tapos, may time na parang kang napaparalyze, parang tinutusok-tusok ang mga laman-laman mo, balat mo, tapos hindi ka na makagalaw. Totoo po yun. Totoo po yun. Yun ang pinaka-worst na sakit ko. Tapos yung wala kaming pera, 3 times akong dinadala ng husband ko sa tapat ng ospital, sa subdivision, may tapat na ospital. 3 times niya akong dalhin sa isang linggo. Sabi na asawa ko, wala na nga tayong pera eh. Magpagaling ka naman. Mahawa ka naman sa mga anak mo. Sabi niya. Parang doon nauubos po ang pera. Lalong, parang nauubos ng pera sa kakabayad. Talagang wala na rin. Tsaka hindi mo basta-basta makontrol. Madaling sabihin, madaling mag-advise. Totoo Pero po ikaw na person na nakakaramdam nun, nakahirap. Ayaw mo isipin, pero nandyan. Everyday, paggising mo sa umaga, ang bigat ng dibdib mo na parang ayoko na. Inhale, exhale. Gano'n na lang. Parang kayo na lang po yung tumutulong sa sarili Ay, ninyo. sorry. Minsan may time na ayoko nang lumabas ng bahay. Natatakot ako hindi makabalik. Ganun. May fear po kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo na parang hindi naman po totoong mangyayari. Opo, yung lahat ng bagay kinakatakutan mo. May time na umalis ako ng bahay, hindi ko alam saan ako pupunta. Nakapasok ako ng simbahan ng iba. Luhod ako. Hindi ko alam. Pero nung naiiyak ko po yun sa biyaya ng Diyos. Masmasan ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, Panginoon, nandito na ako sa paglilingkod sa iyo. Kung kalooban mong maglingkod ako, gamitin mo ako. In some other way. Sabi yun yung nag-start na kami ng magkaroon ng isa negosyo. From depression po, ano po yung naging way out po ninyo? Paano niyo po nalaman na ito na yung light ko, na parang ito na papagaling na ako? Dahil alam po naman natin, in our generation, mental health issue is really a real thing. Yeah. Dati po kasi, diba, pag sinabing malungkot ako, depressed ako, parang wala lang sa Wala lang. parang hindi, mo lang yan, pray mo lang yan. Yeah, madaling mag-advise sa Mag-enjoy ng iba. ka lang. Pero ikaw na Opo. nakakaramdamin ang bigat. Totoo Hindi mo po. alam ang gagawin mo. May irritable ka na hindi mo alam. Nagagalit ka sa mga anak mo, sa asawa mo na hindi mo alam. Kasi nga yung hindi ka nila maintindihan, parang gano'n. Pero sa biyaya ng Diyos, ang asawa ko nandyan talaga lagi sa akin. Nagprepare niya ako. As nililihan niya ako. Kasi pagka once na nakakaramdam ako ng, even until now, nararamdaman ko pa po yun. Lalo kasi pagka ako ng, yung mga problema. Kasi once na nagkaroon ka ng sakit na depression, anxiety, it Pwede po will siya, repeat. yes. Pwede po Po, siyang bumalik. anytime na meron kang problema o iniisip na mabigla ka, babalik yan. Pero what's the difference is that dahil ngayon po mas na-rooted na kayo sa faith, kapag nakakaranas po kayo or na-experience nyo or na-feel nyo na ito na naman siya, paano nyo po na-deal? Lumuluhod ako. Biyaya ng Diyos. Kasi yan na yung naging po sa atin advice lagi sa atin ng spiritual. And then yan din talaga po ang dapat nating gawin. Kasi si Lord lang naman ang tutulong Yun yung nun. Ang pinakamahirap pa nga po nun na nung sinumpong ako ng anxiety. Kasi nanigas na po ako. Wala kaming kapera-pera. Ginawa ng asawa ko, sinakailangan ko sa sasakyan. Park kami doon sa labas ng ospital. And doon lang po. Sabi ko, dali mo ko sa ospital. Sabi niya, wala tayong pera.
Pati pera. Tapos yung tiyahin ko na kasama namin sa bahay, hinihilot-hilot lang ako, umiiyak lang siya. Kasi parang feeling ko, katapusan ko na eh. Kasi nandito na yung manhid ng buong katawan ko. No one knows, only me. Kumbaga, at saka yung Panginoon. Kasi ako nakakaramdam. Sabi ko, hilutin niyo ako. Naninigas po talaga ako. Nung nandun na po kami sa labas ng, ito yung ospital, tapos nandito lang po kami sa kalsada. Sabi na sa ako, nandito na tayo, pero hindi tayo pwede pumasok. Pwede pera. Sakit nun. Sabi ko, sige, dito lang muna. Dito lang muna. Naunawaan niyo pa din po, even in that state. Yeah. Naunawaan Iyak lang ako niyo ng pa din. iyak. Sabi ko, dito lang muna tayo hanggang ma-relieve ako. Kaya pinapainom naman ako ng gamot. Pagka okay na, sabi ko sa ako, okay ka na? Sabi ko, uwi na tayo. Alam mo yung parang ganun. Siguro, ilang months yun? Ilang months nangyari yun? po sa Ang hirap, inyo? ang hirap. Pagka sa ngayon naman po, syempre po, hindi naman porke sa ganito po sa biyaya ng Diyos, may negosyo ka na, may ano ka na, hindi ka dadaan ulit sa problema. Dadaan ka pa rin, may struggle pa rin. Pero ang biyaya po, pag sinusumpo ako ng ganyan, prayer. Prayer, ang laging sinasabi ni Pastor Amy, 3 a.m. kung may gusto kang hilingin na major sa Panginoon, manalangin ka, 3 a.m. mag-fasting ka. 3 times Prayer a and day. fasting po ang Yes naging po. susi ninyo. Actually, lately, dumaan na naman kami sa struggle. Kasi lalo po, ang product namin is seasonal. Yes po, mango. Opo. So, ang client nawawala. Na ano po kasi ako, na stress na naman. Kasi may mga kliyente kami na tinulungan mo na. Binigay mo na lahat ang assistance. Then, kunting problema doon sa, sabi natin sa staff nila, or doon sa mall kung saan sila nagre-rent, sa akin ang balik. Lahat So, sa akin dagdag sinisisi. stress din Opo. po sa inyo Opo. yun. So parang ang nangyari, nawalan na ako ng, kasi ayoko yung, dahil nga pag may sakit ka na po na gano'n, hindi ka pwedeng biglain Opo. ng Malaking problema. Opo. Kasi ang sa akin po, ang sikip ng dibdib ko. Ang sisikip ang dibdib ko, di ako makahinga. Inhale, exhale na lang ako. Pero para kang aatakihin sa puso. Hallelujah. Wag naman. Ganon po ang feeling ko. Yun ang naging side effect sa akin ng depression ko. Na until now po, nakikipag-battle po kayo. Opo. Yun po, nawalan ako ng gana mag-market ulit sa product namin. Nawalan ako ng gana kasi sabi ko, stress na naman, bumabalik na naman yung depression ko, ayoko na. Pero iniisip ko rin naman, paano kami? Paano na naman ang financial? Lalo may mga pangangailangan din tayo sa tulungan. So, hindi po pwede. So, ito na naman ako, biyaya ng Diyos. Pero nagpahinga muna ako ng mga ilang months siguro. Biyaya, sa Antipolo, si Pastor Ames ng prayer fasting. Start namin nung last June, nitong June. Dahil nga wala kaming kliyente. Pag wala kang kliyente, syempre ang daming mga expenses. So, yung nasi-save mo, maipapamayad mo rin po. Nag-prayer fasting kami. Tapos, luhod ulit. Sa biyaya ng Diyos, ang bilis ng tugon ng Panginoon. Biniyayaan ulit kami ng mga kliyente ngayon. Praise God. Sabi ko nga, patawarin ako ng Panginoon. Naayawan ko ulit yung halumanggo sa pag-market. Pero hindi pala pwede kasi meron tayong obligasyon. So, nahingi ko ng tawad yun, nag-prayer fasting kami, biyaya, tinugon ulit na Malaki din po parang- talaga ang role ng ating pong faith Yes. sa kung ano man yung mental issue natin sa ating Opo. buhay. For example, sa inyo po, depression. And it's very important din po, diba, na meron po kayong support system katulad po ng asawa ninyo and Yeah, yung pamilya po ninyo Yeah. na malaking tulong. Kasi kapag isa ka lang na nakikipag-battle sa depression, Sobra. wala ka nang may isip, baka pwedeng ang isipin mo na itigil ko na to, hindi po ba? Parang pwedeng ganoon ang humantong ang depression. Pero it's a good thing po na meron po, nandyan po si husband ninyo. And also, yung sinabi nyo nga po, ang local church nyo po, headed by Pastor Emmy and Pastor Lori, na nandyan sila guiding you along the way. Biyaya. Isang malaking factor talaga po yung guidance din nila. And
yung ano. Kasi pagka may time din na, ang biyaya lang din po, dahil parehas kami ng husband ko, elder. So, nandun yung, pag siyang nanghihina, pinapalakas ko. Pag ako, pinapalakas niya. Talagang partners po Sa kayo. biyaya po. Pagka, halimbawa, ganito, sinusumpong naman ako. Sabi ko, pag-pray mo ko. Biyaya, parang ganun lang. Yung kami na lang. Hindi lang po kayo magkakaano. partners as a husband and wife, partners din po kayo sa pagiging magkapatid sa Panginoon. Biyaya. Opo. Biyaya rin. And also sa business po ninyo, which is very successful na po, di ba? How many branches do you have po as of the moment? As of the moment, nasa 153. Praise God. 153. Kasi Ano po yun, nadagdagan kami. nationwide? Biyaya. Yes po. Praise Biyaya God. po. Biyaya ng Panginoon. Kinahabagan yung 1,000 na puhunan. Opo, no? From 1,000, now you are with 150 Yes plus po. branches. Or franchise po. Franchise. Praise God. Franchise, yeah. And how about, nabanggit niyo din po sa atin pong pre-interview about your operation. Ano po ba ito? Before the pandemic, nung inoperahan po kayo? Yung naoperahan naman po ako, kumbaga parang naging side effect na yun ng depression ko. Kasi once na may sakit ka, hihina kasi yung immune system mo eh. So, ang napiktuhan din po sa akin, yung mattress. Nagkaroon ako ng bukol. Nagkaroon ako ng bukol. Tapos, sabay din, wala talagang pera. Sobrang payat ko nun. Sobrang payat ko nun. Tapos, wala ka, di ba? Nagpapalit-palit na lang depression ko. Tapos yung na-trace na meron akong parang ganon, bukol sa mattress. Bukol po. Wala rin kaming pera. Wala rin kaming pera. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil kahit wala, nagtatapat ka pa rin sa kung ano yung ano natin, naoperahan ako ng wala akong inilabas na pera. Sa biyaya ng Diyos, ako pa ang naka-refund sa PhilHealth. Kasi sa tulong din ng may best friend kasi ako na head nurse sa isang ospital. Kaya kahit sa Parañaque yun, dinayo namin. Para lang, kasi wala talaga kaming pera. Ayun. So, yun ang biyaya ng Diyos na ano. Tapos, yung time na yun, syempre nandun yung nervyos. Nervyos kasi major operation yes po yun. ang operation. Tapos, January 29 ako inoperahan. Tapos, nagkaroon po tayo ng yung birthday ni Apostol. Missionary Sa service. Malagasan po yun. 2019. Yeah, kasi 2019 po ako inoperahan. Ang prayer ko po nun, sabi ko, pag makita ko lang po si Apostol na ang suot niya, navy blue na coat niya. Humingi po kayo ng sign. Opo. Biyaya po. Sabi ko, yun ang tagumpay ako sa operasyon, makakayanan ko. Kasi dati, lalo akong nadidepress, lalo akong takot, kasi nga, operahan ako. Ayun. So, nung lumabas po si Apostol, white yung suot niya. Ano pong naramdaman niyo noon nung nakita niyo pa rin, white? sabi ko, at least white pa rin, kumbaga biyaya pa rin. Pero, in the middle of program natin, nasa stage na, parang bigla lang parang sinuot ni Apostol yung kulay blue yung navy blue niya na coat. Kapatabi ko nun si Pastor Alma Lasona. Siya ang makakapag-testify na totoo yung sinasabi ko po, biyaya ng Diyos. Nung sinuot niya po yun, iyak ako. Parang yun Iyak po yung talaga ako binigay ng Panginoon na Yes, comfort sa inyo. confirmation din na, comfort ako na, anak, wag ka nang matakot. Pagtatago. Biyaya po ng Diyos. Kaya mas doon ako lalong talaga sa sarili ko na, Panginoon, gamitin mo ako. Gamitin mo kung saan ang iyong kalooban. Hindi man ako marunong sa pag-ibanghelismo kasi, di ba, hindi pa naman ako ganun kaano sa natin noon. Kung ang nasa ng puso kong pagkakaloob, gamitin mo ko rito. Sa biyaya ng Diyos. From that moment po na naranasan niyo yung sagot ng Panginoon sa hinihingi niyong sign, doon po kayo dedicate na, Panginoon, thank you. At Yes. Itong buhay ko gagamitin ko Yes. for supporting your mission. Opo, Praise sa God. biyaya, pinagaling ka na, di ba? Biniyayaan ka pa rin sa financial man. Para saan natin hindi ka pwedeng magpasalamat sa Panginoon, di ba? So, kung tatanungin po kayo, ano po ang naging inspirasyon nyo sa behind your business? Aside sa family, syempre, aside sa family,
yung ministeryo natin. Yun yung kasi nandun ka na sa level na sa biyaya ng Diyos tumataas ang ano mo. Hindi ka na pwedeng bumaba dyan eh. So, you need to make a way na Mag-level higher up, pa. opo. Yung kung ano yung pinagkaloob mo the last year, kung loobin ng Panginoon, itaas mo. Opo, yun ang nagiging ano namin. Yun po ang naging panata ninyo Yes sa po, Panginoon. biyaya. Loobin lang ng Diyos. Praise God. Yung sometimes, di ba, pagka yung nangangailangan, yung tulungan natin, ambagan natin, wala kang maibigay. Wala kang maibigay. Ang hirap sa puso mo, yung gano'n. Tapos dumating pa yung Thanksgiving po natin na ang pera namin, wala talaga po. 2,000. Sabi ko kay husband, Thanksgiving mo yung 1,000, ako itatights ko. So, wala akong hinulog doon sa box natin. Ang sakit po noon, dinudurog yung puso ko. Parang hindi ako makatingin kina pastor noon. Hindi ako makatingin kasi syempre yung previous years naman, nakakapagbigay kami. Pero in that time ng pandemic, wala talaga. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. So, ang biyaya ng Diyos, yun nga, yung kasi ang ano lang naman po sa amin, pray lang, sabi niya, Pastor Amy, mag-pray kayo, 3 a.m. in the morning, napakabisang manalangin ang 3 a.m. in the morning gawin nyo. Yun ang ginagawa namin ni husband. Yung, alam mo yung, syempre sa kasarapan ng tulog mo, yung hahatakin mo talaga yung katawan mo. Para mag-pray. Makaluhod ka, makapanalangin ka. Sa biyaya, binigyan kami ng idea na ganun yung halumanggo. So, ayun, first kami lang muna nagtra-try ng husband ko. Tapos pinost ko, tapos nag-comment si Pastor Amy na sabi niya, sige, ipanalangin natin. Kasi sabi ko, ito yung start namin. Sabi niya, sige, panalangin natin. So, tuloy-tuloy yung prayer sa biyaya ng Diyos. Tapos yun, yung nag-post ako, actually po, to be honest, Post po sa Facebook yan. Yeah, sa opo. Facebook. Ang kagandahan po kasi, may idea na ako for marketing. Kasi doon nga sa previous namin na Sa House of product. Rap po, Oo. yeah. So, nasa marketing, alam ko na po yung paano yung process. So, yung halumanggo na yon, as in, wala pa kaming office. Talagang start nangutang from pa ako sa scratch ate ko. po. Opo, nangutang ako sa ate ko na magkaroon ako ng pang-down payment doon sa office. Kasi nga yung napagbintahan po namin ng sasakyan, na-scam nga po. So, as in back to zero. Sinubok talaga, as in nandun talaga yung pagdiglig. Nangutang ako sa ate ko pang-down payment sa office. Sa biyaya naman po, habang nagma-marketing, nagpo-post ako sa sa Facebook. Ginamit ko na lang yung credit card ko para lang makapag-boost ako. So, may kliyente na unang-unang nagtiwala sa amin na hanggang ngayon pinapasalamatan ko siya. Thankful din sa Very Panginoon. first client po yan. Yes, very first client na which is nag-trust talaga sa amin. Paid fully. Actually, nag-start lang kasi kami muna 100,000 sa package ng halumanggo. From 1,000 pesos From po. 1,000 pesos, yeah. Nung time na yon, nung nag-inquire yung kliyente sa akin, sabi niya, "Ma'am, magpasit ako ng appointment." Hallelujah, di ko alam ang gagawin ko. Urada ako sa ate ko. Ate, pahiramin mo ako pang down payment. Buti po, biyaya, meron available na unit sa office nga, magpapang office. Niratsyada namin yun. As in, kung ba makapag-display lang kami ng may office meron kami, po table kayong kami, ano ka. office, yeah. So, sa biyaya po, pagpunta po niya sa office, nagbayad siya ng full. Nagbayad po siya ng full. Ayun, yung sa biyaya ng Diyos, paglabas ng kliyente, luhod kami ng asawa ko. Luhod na iyak talagang pagpapasalamat sa Panginoon. Doon kami nag-start. Until now. Kinakahabagan. Sa biyaya, Sa po biyaya ng ng Diyos. Panginoon. Sa inyo pong journey, ang naging susi and naging secret weapon niyo po is Prayer. prayer talaga Prayer ng, yes, and then guidance din ng spiritual leader namin. Praise God. Biyaya And talaga. napaka-importante po no, sa buhay pagiging Kristiyano. And like what you've mentioned po, kayo po ay talagang avid and faithful supporter of the church, di ba? Sa mga Biyaya. giving po kayo nagtalaga.
sa biyaya po ng Panginoon from the scratch, nagkaroon po din, na-scam din po kayo. Sobra. And Hallelujah. then, wala po kayong office para mapatuluyan ng yung client. But then, God provided everything po Yes. para sa Opo. inyo. Doon namin talaga kumbaga, ang biyaya ng Diyos, pagka tayo manalangin, tutugon siya. Tunay po. Biyaya. And kahit sa feeling natin po na hopeless yung situation natin, but then nandyan din po ang ating pong mga pastors, yan, to help us and guide us para Yes, sa ating biyaya. paano ang gagawin natin in times of need, hindi po ba? At ngayon naman po, looking back sa lahat po ng napagdaanan ninyo, what is that something that you are most grateful for? Ano po yung pinaka-pinagpapasalamat nyo? Looking back sa lahat po ng inyong mga napagdaanan sa buhay. Kaligtasan. Siyempre. Kaligtasan na napabilang kami sa totoong iglesia. Nandito kami sa Port Watch. Biyaya. Praise Yun God. yung isa. At gano'n na din po na nagagamit kayo sa gawain ng Panginoon. Opo. Biyaya. Kinakahabagan. Sa dami ng mga pagsubok, sa madami ng mga problema na pinagdaanan ko, isa po doon yung kagalingan. Kagalingan ko sa sakit na depresyon. Kagalingan ko yung sa financial din namin na pangangailangan. So, doon ko naramdaman yung pagtugon ng Panginoon sa amin. Through prayers. Prayer and fasting. Yun po yung pinakamaganda, effective na ginawa namin, na tinugon kami ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo sa blessings in disguise? Yeah. Yes po. Sa biyaya, kasi sabi ko nga po kanina, yung pandemic parang naging blessing in disguise din sa amin. Lalo na po sa business po ninyo. Ano? Yes po, opo. Kasi yung first brand nga po namin, sabi ko nga po, yung House of Prof, hindi man kami pinagpala ng lubos doon. Itong pandemic parang naging blessing in disguise. Kasi sa board namin ng husband ko, nagkaroon kami ng mga idea na pwede palang ganito ang i-launch namin. So, yes, naniniwala po, biyaya ng Diyos. Bibigyan ka pala ng mas higit na biyaya ng Panginoon. Na akala nyo po failure at Failure. first, pero yun pala ay daan Opo. ng mas malaking biyaya mula sa Panginoon. Opo. So, kumbaga, parang, pray ka, kung hindi man ibigay ngayon ng Panginoon, darating ang time in His right time, kumbaga. Yung blessings ng Diyos, hindi mo, kumbaga, ikaw na rin ang magugulat eh. Actually, to be honest po, ang halumanggo nung nag-impo kami sa Thanksgiving namin ng ganong, nagugulat po kami mga klienteng pumapasok sa amin, parang nagwe-waste lang ng pera. Yeah, Mga mayayaman po na Opo, na nag-i-invest hindi naman na nila kailangan magnegosyo, pero nag-aabil po sa amin. Ano 'yon, 'di ba? Gawa ng Diyos. Kasi Praise meron God. kaming ini-aim na na Thanksgiving. Kaya doon ang buhos ng biyaya. So, 'yun ang kumbaga parang himala ng Diyos, na biyaya ng Diyos, katugunan ng iyong mga panalangin. na hindi po ninyo inaasahan. Yes, opo, biyaya. Yun po yun. Praise God. And Sister Myra, since kayo po ay experience ng depression, kayo po ay nagkasakit din, at gumaling din po, nakaranas din po kayo ng kagalingan. Ano po ang maipapayo naman ninyo sa ating pong mga viewers na sila din po ay dumaranas currently ngayon ng depression, na sila ay nasa masasabi nating mahirap na sitwasyon ng kanilang buhay? Ang mapapayo ko lang, lalo sa mga, yung mga hindi pa mananampalataya o yung mga nasa hanapin nyo ang Panginoon. Manalangin kayo, dahil ang Diyos lang ang tutugon sa lahat ng ating mga suliranin. At kung pumunta man sa inyo para pangaralan kayo at ayain kayo sa paglilingkod, huwag kayong mag-atubiling sumama. Lalo na po ang ating mga mahal sa buhay na nag-i-invite sa church. Sabi nga po nila, 'di ba? Ang tunay na nagmamahal sa atin or nagmamalasakit sa atin ay yung mga taong inilalapit tayo sa Panginoon. Dahil pag mahal mo ang isang tao, hindi mo hahayaan na mapahamak. Yun yung
kumbaga, lalo sa atin ngayon ng mga mananampalataya, yun ang aim natin, ang Amen. maisama natin sila sa paglilingkod. Amen. So, para sa mga viewers natin, sa mga dumaranas ng depression, it is very important na sila din po ay magkaroon ng support group, di ba? Yung mga pamilya, mga kaibigan, lalo na mga kaibigan, mga ka-churchmate na Yes. sila ay aakayin para mailapit sa Panginoon. Opo. Wag kayong, kung may problema man kayo, wag niyong ikwento sa kapwa lang na, kapwa natin, lalo kung sa tao lang din na alam mong hindi naman makakatulong sa'yo. Ang gawin niyo po, lumuhod ka sa Panginoon. Hanapin mo yung mga taong magko-comfort sa'yo, natutulungan ka kung paano ka dapat maka-recover sa sakit mo. Ang totoong taong nagmamalasakit sa'yo, ang unang-unang sasabihin sa'yo, manalangin ka. Hindi yung pag nagkwento ka, ang unang sasabihin sa'yo, kaya mo yan. Oh, Para bang problema lang yan. chini-cheer up lang po kayo. Doon mo ma-differentiate ang taong totoo na nagmamahal sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng magandang advice. Ilalapit Yung ka sa Panginoon. Sa Panginoon. Praise Opo. the Lord. Yeah. At ngayon po, ano naman po ang maituturing ninyong isa sa mga moments with God ninyo na sa inyo pong buhay, madami po kayo na napagdaanan. Ano po yung isa sa maituturing ninyo na moments with God ninyo? For me po, sa dami ng mga problemang dinanas, sa dami ng mga pagsubok, karamdaman, ang pinakaano ko po yung ang Diyos laging nariyan, handang umabot, tumugon sa atin kung ano man ang ating mga pangangailangan. Ang hinahanap lang sa atin ng Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Kanya. At ang Diyos hindi ka bibiguin. Praise the Lord. At salamat po sa pagbubukas ng pagkakataon na ma-share po ninyo ang inyo pong journey, ang inyo pong testimony, at makikita natin na sa inyo pong buhay, naroon ang iba't ibang mga struggles, naroon ang iba't ibang mga pagsubok na sa tingin natin, sa tingin nyo po, 'di ba, na parang hindi nyo kakayaning malagpasan. Pero itong mga bagay na ito, itong mga pwede nating masabi na balakid sa daan, ito pala ay inihahanda ng Panginoon Opo. para maging biyaya in the future. Opo. Hindi po ba? Katulad po ng business ninyo na hindi nagtagumpay, ngayon po, biyaya ng Panginoon from 1,000 pesos to how many branches biyaya po ng Praise Panginoon. God. Opo, Na hindi natin nakita na yung mga pinagdaanan po ninyo ay para bang, kung titingnan natin in our human eyes, grabe yung pinagdaanan, parang puro pasakit. Pero kung titingnan natin, inihahanda lang po pala kayo ng Panginoon Opo. for greater blessings. Opo, Praise the biyaya. Lord. To God Biyaya. be the glory. Good morning, neighbors. Welcome to Home Free Radio. Kamusta mga kapitbahay? This is Home Free Radio Philippine Edition. Stay with us for all the current events and lifestyle. We also have current events and lifestyle with a Philippine twist. Want some lighthearted moments with fun and games? We got you covered. We also have fun and games Philippine Edition. And stay updated with the latest news of Home Free Global Crusade. Same here. This is Home Free Radio. Tune in to Home Free Radio Philippines every Monday to Wednesday at 7 a.m. Philippine time. And HFR US every Wednesday, Thursday, and Friday, 7 a.m. PST. This is Home Free Radio. Philippines. Thank you for watching Home Free Radio Philippines. Always tune in to this program every Monday to Wednesday, 7 a.m. at PMCC Fourth Watch Media Facebook page. If you want to learn everything about our church, the Fourth Watch, or the Home Free Global Crusade, this is the place to listen to and to tune in. So once again, don't miss Home Free Radio Philippines. God bless mga kapitbahay.
This evening, we are blessed to have here with us our spiritual mentor for this episode, Pastor Abigail Pascual. Hello po, magandang gabi po, Pastor Abby. Good evening, Sister Yumi. Good evening, Sister Myra. And good evening din po sa mga viewers ng Moments with God. Ako po ay pinagpala na makasama po ninyo sa gabing ito. Praise the Lord. And earlier po, Pastor Abby, Sister Myra shared with us her business and faith journey. And ngayon naman po, para upang lubos na ating maunawaan ng mga kaganapan, ng mga karanasan natin sa buhay, mula po sa salita ng ating Panginoon, we have prepared questions for Pastor Abby na alam ko pong matutulungan Sister Myra at maging ang atin pong mga viewers. Bakit po kaya dumarating ang mga pagsubok sa mga nagtatapat sa paglilingkod? Alam niyo po, Sister Myra, Sister Yumi, ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano. As a matter of fact, it is a part of life. At we should know that everything that happens in life, everything that happens to us is a part of God's grand plan. Actually, according to Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything. There is a season for everything under heaven. Ibig sabihin po, God appoints a certain time for happiness. God appoints a certain time for sadness, for us to be happy, for us to mourn. So, ang buhay po ay hindi lahat laging masaya, hindi naman lahat laging malungkot. Actually, it is a way for us to distinguish how to acknowledge and appreciate happy times. Kapag naranasan natin yung mga kalungkutan, mas na-appreciate natin yung mga masasayang sandali kapag nakakaranas tayo ng masasamang pangyayari sa buhay. So it is a part of life and it is a part of God's plan. And dahil po dito, we should know that we are not handpicked by God. Hindi po tayo especially handpicked na, o ikaw lang yung magsasuffer dito ha, ikaw lang. We should know that everyone goes through the same thing. Yung iba ang kanilang mga pagsubok, but everyone goes through sufferings. Everyone goes through hardships, Christian or hindi Christian. Actually, even in the Bible, in the Old Testament, makikita natin how a person who is upright, who is morally blameless himself, he fears God and shuns away from evil, also experienced extreme suffering. We all know the story of Job, di po ba? Na kung paano inalaw ng Panginoon na mangyari sa kanya yung mga pinagdaanan niya sa buhay. We all know how he lost his wealth, he lost his family, his wife, his 10 children. Naubos lahat ng kayamanan niya. But Job was a very upright man. He loves God. He fears God with his life. He is morally blameless. He really is someone who talagang maka-Diyos, no po. But the Bible taught us that even a person who loved God the most can go through the hardship that every other people goes through in life. But in Job chapter 1, nakita natin how he responded to the extreme suffering that he went through. In Job chapter 1, verse 22, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Meron po kasi tayong notion, di po ba, pag Kristiyano or kapag sumusunod tayo lagi sa Panginoon, kapag naglilingkod tayo, we have a notion that all the things that we pray for will happen, will turn into reality. Lahat ng magagandang bagay ay mangyayari sa atin dahil sumusunod tayo sa Panginoon. But the reality is, God can allow hardships and sufferings to test us. No? Ito ay mga pagsubok ng Panginoon, kaya nga ang tawag sa Kanya ay pagsubok. Because God, in His omniscience, sa Kanyang pagkaalam ng lahat ng bagay, He knows what is best for us. Amen. And He knows what is best for us, even if we people do not realize that it is best for us. Di po ba? May mga bagay tayo, we often associate blessings to the things that we pray for, the things that make us happy, the things that make us contented, the things that we thought should only happen to Christians. Yun po yung all the good things. But we should know the meaning of blessings. Ang meaning po ng blessings is God's favor and protection. So minsan po,
sa kababaan ng ating isip. Of course, we cannot fathom the wisdom and the ways of God. Sa kaliitan ng ating kaalaman, hindi natin nalalaman na itong bagay na to ay makakabuti sa atin. That's why kapag nasaktan tayo, we always associate this, ay hindi to blessing, ay hindi to kalooban ng Panginoon kasi masakit, kasi umiyak ako, I was broken-hearted, di po ba? But we should know that God can bless us in all ways that is possible for Him, according to His omniscience, according to the all-knowing power of God. Kaya po, kung may minsan hindi natin nagugustuhan yung mga bagay na dumadating sa atin, hindi po ibig sabihin nito na hindi ito blessing ng Panginoon. Because in the long run, after all the dust has settled, marirealize po natin na, meron palang pagpapala na dala itong pagyayaring ito. And I have heard in your testimony na after po ng mga nangyari sa inyong pagsubok, there was a spiritual blessing that awaited your life, di po ba? Yes. In the end, you were ordained as an elder in the church. Yeah. So parang this series of sufferings, this series of struggles and challenges, all came up with the grand plan of God to make you spiritual mature. Yes. So meron po kasing mga bagay na hindi na ituturo sa atin ang kaalwanan, na ituturo sa atin ang mga pagsubok. That's why in all of these things, we should trust the grand plan of God in our lives. According to Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." That's why when we encounter sufferings, hardships, we should trust the grand plan of God in our lives. Praise the Lord. Gaya din po ng na-experience ni Sister Myra, siya ay dumanas ng iba't ibang mga pagsubok, hindi lang sa business, hindi po ba? Maging sa kanyang pamilya, maging sa kanyang health. Dahil siya din po ay dumanas ng depression at nagkaroon din siya ng sakit. And lahat ng makikita natin na sa lahat ng yun, lahat ng bagay na napagdaanan ni Sister Myra, we've seen how God has been orchestrating everything para sa mas mahigit na pagpapala na inihanda niya para kay Sister Myra. Yes, and I consider it as a blessing talaga. Blessing in disguise, Praise God. kumbaga. Kasi if I didn't suffer that depression, maybe I'm not here, di ba? Kasi through that depression, doon ko hinanap ang Praise ang God. Panginoon talaga. Amen. So, biyaya din. Praise the Biyaya. Lord. Nagkasakit man ako ng gano'n, blessing pa rin pa. Praise God. Biyaya pa Praise rin. the At Lord. itinawid tayo, Panginoon. Praise the Lord. At ano naman po, gaya ng naging pagharap ni Sister Myra sa kanyang mga pagsubok, ano po ang dapat maging attitude ng isang Christian or mananampalataya sa panahon ng pagsubok? Praise God. I'm very much moved by your testimony that instead of running away from God, instead of being angry with God, ganyan po kasi yung normal na tao, di po ba? Parang it's natural for men to get mad to God dahil binigyan ako ng ganitong mga pagsubok. But I applaud your testimony, Sister Myra, na sa ganitong pagkakataon, you chose to look at your sufferings at a Christian perspective. And that is to trust God's plan more. Hanapin ang Panginoon ng higit sa dati nating ginagawa, no po. We must draw nearer to God more, trust God's plan more. At dahil nga po, alam natin, pag ganito po yung mindset natin, pag ganito yung attitude natin sa mga pagsubok bilang Kristiyano, na ang mga pagsubok po sa buhay ay hindi binibigay ng Panginoon upang tayo ay gupuin, upang tayo ay panghinain. All of these challenges, all of these trials are meant to make us stronger, to develop in us godly values that we will not learn in times of comfort and happiness, di po ba? May mga aral po sa buhay na natututunan lamang natin kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Yeah. Katulad po ng mga bata, di ba, sa school. Kapag tayo ay nag-aaral, kailangan natin dumaan sa mga eksamen. Di po ba? Walang bata umaantas kapag hindi siya dumadaan sa mga pagsubok. Dahil kapag siya ay dumadaan sa mga quiz, sa mga pagsusulit,
di po ba, nadidevelop yung mga kailangan niyang skill sa buhay para mag-survive sa ganong level. Na kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, hindi ibig sabihin na gusto ng Diyos manghina tayo, na tayo ay magupo na lang ng ating depression or ng ating anxieties. Hindi ito binibigay ng Diyos kapag hindi natin kaya. So katulad ng mga pagsusulit, instead na tayo ay pabagsakin o panghinain, lalo tayong nagiging mas matibay, lalo tayong lumalabas yung katingkaran ng ating pananampalataya, di po ba? Kaya po habang tayo ay dumadaan sa mga ganitong sandali sa buhay, mas nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi po ba? Lalo nating nakikita na ang Diyos talaga ay mabuti. In His plan for us, He only has our good in mind. Meron lang kabutihan, kaalwanan ang gusto ng Diyos sa atin because He is a good God. And He wants only the best things for those who love Him, for those who trust Him, for those who obey Him. Kaya nga po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." And when the Bible says all things will work together for our good, ibig sabihin po lahat ng bagay, mabuti o sa tingin natin masama, masakit or maalwan o masaya o malungkot na mga bagay, ang sabi ng banal na kasulatan, all things will work together for our good. Kaya po kahit minsan nasasaktan tayo, it's heartbreaking, no? May mga pagkakataon talaga na hindi natin mapigilan na mahulog sa depression, but we should know as Christians, we should know that all things are meant for our good. Amen. Praise the Lord. And I love that po na minention nyo na may mga bagay po tayong matututunan sa kaalwanan, pero hindi natin matututunan in times of hardships, in times of difficulties. And with that, masasabi natin na lahat talaga ng pinagdadaanan natin ay napakahalaga. Dapat nating daanan. It is because yun ang iniisip ng Panginoon na makakabuti sa atin. And we know that God never fails, hindi siya nagkakamali. And so, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay is part of God's perfect plan for us. At ngayon naman po, bakit naman kaya dapat tumibay ang pananampalataya natin at dapat tayo na hindi manglupaypay in times of difficulties and hardships? Gaya nga po ng nasabi natin kanina, ang mga difficulties, ang mga hardships sa buhay natin ay upang tayo ay gawing mas matured sa pananampalataya. All of the things that we go through in life are meant to build us up, are meant to build inside of us spiritual maturity, patience. Yan po ang sabi sa Romans chapter 5 verses 3 to 4. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. So we should look at sufferings as something that builds us, builds patience in us, something that builds spiritual maturity in us, and of course, the eternal assurance of our confidence in our salvation. Di po ba? Yan ang matindi nating pinangahawakan, that we go through hardships, not just like ordinary people. We have a hope in our God. Meron po tayong kaligtasan na pinanghahawakan, and this should make us more confident when we go through hardships. Na ang mga bagay na to will make us stronger. May kasabihan nga po tayo, di ba? What doesn't kill you makes you stronger. Kaya po, lahat ng mga pinagdaanan nyo, I'm sure, pag nag-next level kayo sa spiritual journey ninyo, sasabihin nyo na lang na, itong mga bagay na to nadaanan ko na, sisiyo na lang to sa akin, di po ba? Parang there is a certain satisfaction that, I've conquered this na. No, I'm ready for more mature duties in the church because I've gone through this in the past. We would like to hear from you, at lalo na po maibigyan natin ng advice ang atin pong mga manonood. Maging si Sister Myra, paano natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok, ang mga dumaraang mga pakikipagbakas sa buhay?
Alam niyo po, Sister Myra, one thing with your testimonies, marami po sa ating viewers ang nakaka-relate dahil especially the youth nowadays, many go through depression, many go through anxieties, and mental health problems. But one thing with God is that if we call unto Him, He will answer us. Yan po dapat ang ating maging response sa mga pagsubok sa buhay. Although we cannot control what will happen to us, but we can control how we can respond to all these things that are happening to us. Sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Kaya po ang mga pagsubok na ito ay dapat lalong magpalapit sa atin sa Panginoon. Amen. So instead of running away from Him, instead of magalit tayo sa Panginoon, this should prompt us to draw nearer to God. Yes. Na mas tayo lalong kumapit sa Panginoon sa panalangin. Dahil after all, wala naman tayong ibang makakapitan. No po? Amen. Sa tao, people may fail us, our loved ones, our friends, may fail us, but we should acknowledge, just as you said earlier, Sister Yumi, that God will never fail us. At yan ay dapat nating panghawakan sa panalangin. At lalo po ang Panginoon is drawn to hear the request, the cries of those who are brokenhearted. Po ba ang sabi sa Bible? The Lord is close to the brokenhearted. Kaya po, imbis na tayo ay lumayo sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo tayo dapat kumapit. And after all, ang panawagan po ng Diyos sa atin, come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. May kapahingahan po tayo sa Panginoon. Only we should call unto Him in prayer. At ang sabi po sa verse 7 ng Philippians chapter 4, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Meron po palang kapayapaan na hindi maarok ng kaisipan ng tao na ibibigay ng Diyos doon sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid na nanonood, maaaring tayo ay dumaan sa mga kaparehong pinagdaanan ng kapatid na Myra. But we should be assured that there is a God who is always willing to listen to us when we pray. Kaya po sa mga panahon ng ating tayo ay sinusubok, lalo po tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin sapagkat ang invitation ng Panginoon ay upang tayo ay bigyan ng kapahingahan at kapayapaan na higit sa kapayapaan na meron sa sanlibutan. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Abby. Praise And God. it is true that when we face challenges and trials, alam natin na itong lahat ng nangyayari sa atin, ibibigay lang ng Diyos kapag alam niyang kaya natin. Amen. And it is truly comforting po to hear the words of God from you, Praise God. Pastor Abby. So thank you so Praise much the po. Lord. At Thank you nais po. din po nating i-acknowledge ang atin pong kapatid sa Panginoon, Sister Myra. Thank you Praise so God much po sa Thank you inyo so pong much po. Thank you. pagpapa-unlock sa ating Praise programa. And sa mga pagkakataon naman pong ito, we also want our program to be a blessing to all our viewers. Kaya naman po, we would like to ask prayers from Pastor Abby para po sa atin pong kapatid na Sister Myra at gayon din po para po sa lahat ng mga manonood ng ating programa. Praise the Lord. Shall we all pray? Lord, we thank you for the testimony of our dear sister Myra that we have witnessed this evening. Lord, we thank you for her life, for blessing her life beyond measure. Salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng pagsubok na kanyang napagdaanan at napagtagumpayan, nakita niya ang mga pagpapala na iyong inilaan para sa kanya at sa kanyang sambahayan. Lord, we know that we have friends and viewers who are also going through the same thing as she did. Lord, we pray that you continue to reveal yourself to them as just you have revealed yourself to Sister Myra. Panginoon, patuloy mong palakasin ang kanilang mga pananampalataya. Ibigay mo sa kanila ang kapayapaan na hindi masayod ng aming kaisipan. Alam namin sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok ay kaya naming malampasan. Panginoon, sa iyong dakilang plano, sa iyong pinakamabuting plano,
umaasa kami na meron lamang ikaw na pinakamabuting mga bagay na inilaan para sa mga taong umiibig sa iyo. Lamang, Panginoon, makita namin na ang mga pagsubok na ito ay upang kami ay pagpalain, palakasin ang aming pananampalataya. Bumuo sa amin ng mga katangian na hinahanap mo upang kami ay makapagpatuloy ng may katapatan sa paglilingkod. Lord, we thank you for blessing us with the privilege to call unto you through prayer, that as we go through life's challenges and hardship, you are always inclined to hear the prayers of the brokenhearted. Lord, we thank you for this blessed opportunity to share our experience and empower and be a channel of blessings to everyone who's watching us tonight. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We might be experiencing challenges in life, but still we can testify of the graciousness of God. Join us in another episode of Discovering Grace in Every Moment with God.